Hello guys, this is me Mark Paragas and welcome to an episode where hindi siya more on travel. But let's talk about travel. Huh? Ano na? Hello guys, this is me again, Mark Paragas. And for today's video, isisingit ko muna tong video na to guys, in between ng ating Hong Kong and Macau vlog. Tapos after this, kukontinue natin yung ating Macau vlog. And anyway, I made this video guys, just for the Filipino people. Mga kapamilya natin na nakapag-purchase ng Cebu Pacific Superpass pero hanggang ngayon guys, March 24, 2024 na, hindi pa na rin nila alam yung tricks kung paano mag-redeem. Plus, for sure meron pa mga tao dyan na nadaan lang sa hype yung sa pagbili ng Cebu Pass pero hindi nila alam kung ano nga ba yung Cebu Pass at kung paano nga ba mag-redeem ng Cebu Superpass. So guys, quick lang to para magka-idea na lang din kayo yung mga rules and policy na applicable kay Cebu Superpass. For sure, itong mga babanggitin ko, halos karamihan sa inyo hindi pa alam. Kasi may Facebook group akong sinalihan about travel. And napansin ko marami pa pala nga talagang hindi nakakapag-redeem yung mga nangihinayang kasi nga ang validity na lang ng Cebu Pass na meron kayo na pinurchase nyo last year, 2023, ay hanggang April 23 na lang ang pagre-redeem at ang travel date nyo ay hanggang April 30th na lang, 2024. So, I gathered some FAQs na nakita ko doon sa group na yun. I would like to discuss it to you just quick, okay? Para at least naman bago ko ituro sa inyo yung tricks kung paano mag-book, at least may idea kayo kung ano nga ba yung Cebu Pass at ano yung mga rules and policies. Baka kasi biglang, alam niyo, may mangyari, like may makancel yung flight nyo, ano bang gagawin ninyo? Or bakit ganun kamahal yung ticket? And bakit, ano ba? Sige, daanan na lang natin yung mga FAQs. And by the way guys, I'm actually hoping, maraming hoping na maglabas ulit si Cebu Pacific ng Cebu Superpass this end of March or first week ng April. Who knows, di ba? Mali mo naman maglabas. Pero at least ngayon guys, let's discuss yung mga more of FAQs na nag-gather ko para at least may idea kayo if ever naglabas ulit, di ba? Para at least everybody happy. So, unang question guys is, ano nga ba talaga ang Cebu Pass? Ang Cebu Pass is a one-way voucher, one-way ticket to give you also flexibility sa mga travels. Ito yung mga mabilisang mag-decide. Kunwari next week gusto kong mag-Coron, gusto kong mag-Puerto Princesa, or gusto kong mag-Manila, Boracay to Manila, mga ganon. Mabilisan. And ang pagre-redeem niya guys, dapat yung flight ninyo is 7 days from now up to 30 days. 7 days from now up to 30 days. Siguro this is good for solo traveler, couple, or group basta mabilisang mag-decide. Yung wala ka nang hinihintay, basta makita mo maging available yung slot ng Cebu Pass, then go for it. Mga ganun, mabilisan talaga siya. Lalo na kung ikaw lang naman yung nag-purchase sa sarili mo, then basta 7 days from today up to 30 days. Next question, ilang vouchers ba pwede mong bilhin kapag naglabas ulit si Cebu Pacific ng Superpass? Bali guys, meron kayong up to 10 vouchers na pwedeng bilhin under your name, or pwedeng 10 vouchers na yun under different names. Pwede naman. Basta 10 vouchers, if you want to add more, then back to zero lang kayo kung paano mag-purchase. Next question, magkano nga ba itong Cebu Superpass? Not sure kung it will be the same, basta ang binayaran ko is 390.88 pesos. 99 pesos doon is the base fare. Plus, I think nasa 250 yung admin fee tapos VAT. Kaya ang total niya is 390.88 pesos. Per voucher to guys. Next question, can I purchase ba itong Cebu Pass for other passengers? Yes, you can. And sabi ko nga kanina, kahit yung maximum of 10 vouchers na yun, kahit sa iba, sa relatives nyo, sa family members ninyo, okay na okay lang. Pwede na rin yung guys pang regalo sa mga loved ones ninyo. Diba? Sa family ninyo, kung gusto nyo buong family ninyo umalis agad-agad, then you can purchase the voucher under their names. Pwede. Next question is, when can I redeem? Hanggang kailan na lang? So, nandito sa website ng Cebu Pacific, kapag pupuntahan ninyo, yung mga nag-purchase ng March 31, 2023, ang redemption period guys, please be mindful about the redemption period and travel period. Magkaiba yun. So, yung redemption period ay from March 31, 2023 until April 23 na lang, 2024. So, meron na lang tayong hanggang April 23, 2024 to redeem the voucher. Pero, ang travel period ay from April 7, 2023 hanggang April 30, 2024. So again, ang redemption period hanggang April 23, ang travel period is hanggang April 30 na lang. So applicable pa rin naman dito yung 7 days from April 23, which is April 30. Pero ngayon pa lang sasabihin ko, I doubt kung magkakaroon. Kasi yung tricks ko is, ito sabihin ko na, dapat ang piliin ninyong booking ay
30 days from now. Okay, so we'll talk more about that later. Next question, saan ko ba pwedeng gamitin yung SevPass vouchers ko? Ang SevPass vouchers, guys, is only available sa domestic flight. And this is yung mga point-to-point or one-way ticket, and hindi siya applicable sa mga connecting flight. Katulad nung nagkamigin ako, guys, Manila to Cebu, Cebu to Camiguin. So hindi siya applicable sa mga ganun. Dapat dapat point-to-point at saka straight to your destination. Like, kunyari, kung Manila to Boracay or Boracay to Manila or Manila to Coron, and so on. Next question, guys, meron pa ba akong babayaran kapag gumamit ako ng voucher? And the answer is yes, meron pa. And again, as what I mentioned, yung 390.88 pesos includes base fare, admin fee, plus VAT. And kapag nagbubook kayo, even yung mga regular ticket na nagbubook kayo, meron pa siyang fuel subcharges, VAT, and other fees. Lalo na kung mag-a-add-ons kayo ng mga seat assignment plus travel, insurance, or even yung additional baggage. So meron pa kayong babayaran. Next question, ang Cebu Pacific Superpass ba ay refundable, rebookable, or reroutable? So guys, hindi. Once na you selected the flight, like kunyari Boracay, Bohol, or any domestic destination, hindi na siya pwedeng palitan. Na kunyari nag-decide kayong mag-change ng destination, no. Hindi na siya pwede. Plus, hindi na rin siya refundable once na nakapag-book na kayo. Ang SevPass din ay hindi transferable. Again, di ba, pag nagpo-purchase kayo ng SevPass, you can purchase on your family's behalf. So, if ever yung voucher na yun nakapangalan sa inyo, and that's the only person na pwedeng gumamit ng voucher. Next question, paano kung na-miss mo yung flight mo? Then, your voucher will be forfeited. But, if yung flight ninyo is na-cancelled at na-cancelled, at si Cebu Pacific talaga na-cancel, then that will be the time na maa-apply yung canceled flight rules ni Cebu Pacific. Pwedeng travel fund or pwedeng mabook ng ibang araw. And guys, again, kapag hindi nyo nagamit talaga yung mga vouchers ninyo, like for sure marami ang nangihinayang ngayon na hindi nila nagamit yung vouchers kasi nga marami rin ako nakikitang comments na wala naman daw nilalabas si Cebu Pacific na mga flight na pwedeng paggamitan ng Cebu Pacific Superpass. That's why I created this video. I know, super late na to guys, pero bawi na lang tayo kapag naglabas ulit si SevPass. At least you know na yung mga tricks, okay? And meron na kayong ideas kung paano nga ba talaga mag-redeem or ano nga ba talaga yung SevPass. And yung mga rules and policies na nag-a-apply when using Cebu Pacific Superpass. Kapag hindi nyo nagamit yung mga vouchers niyo, unfortunately, it will be forfeited. So, hindi nyo siya pwedeng magamit kahit maglabas pa ng panibagong promo si Cebu Pacific ng Superpass. Okay? Dun sa may mga Go Rewards, hindi siya applicable. Hindi kayo makaka-receive ng points sa pagpa-purchase ng SevPass and sa pagre-redeem ng SevPass. Hindi rin applicable yung mga PWD or senior citizen discount kung magpa-purchase kayo ng SevPass. And last question guys, kunyari mamali kayo ng names. Isa sa mga family member ninyo mali yung name, tapos nakapag-purchase kayo ng voucher, well, hindi na siya pwede ma-modify. Kaya make sure na kapag mag-purchase kayo ng Cebu Pacific Superpass, is tama yung names, check nyo muna yung mga names, complete names, and then bago nyo i-check out. So yun lang naman guys, yung mga FAQs na nag-gather ko na habang nagbabasa ko ng mga comment section sa mga Facebook group na sinalihan ko regarding travel. And then I hope nakatulong tong video na to. So guys, syempre we're going to discuss na kung paano nga ba or kung ano nga ba yung tricks sa pag-purchase or pag-redeem ng voucher. So guys, dapat ang flight niyo is 30 days from today. Ngayon is March 24. Ika-30 days niya ay minus lang 1 sa date, April 23. So ganun guys. And papakita ko sa inyo mamaya na yung April 23 na yan, halos lahat ng or buong time slot for that day is open. Yun yung hindi alam ng iba. Kaya yung iba gustong kunyari, mga nag-decide ng mga 7 days from now, wala na talaga nakikita, or 15 days from now, wala na talaga nakikita. Kasi nga, dapat abangan nyo yung pinaka 30th day kapag naglabas si Cebu Pacific. Tapos guys, dapat alam nyo na kung ano yung domestic flight na gusto niyo. Kunyari kung Bohol, Boracay, para at least kapag naglabas siya ng available slot, mabilis na yung pagbubook ninyo. Kasi if ever yung destination na yon is more on talagang maraming travelers or mga maraming Pinoy na gusto pumunta like Siargao, Boracay, within 1 to 2 hours lang, ubos na agad yung slot. Tapos guys, nagiging open yung slot na yon every 8 o'clock in the morning. Hindi siya 12 midnight, hindi siya 6 o'clock a.m., hindi siya 7 o'clock a.m. 8 o'clock a.m. Good morning guys, this is me again, Mark Paragas. Today is
March 24, 2024, Sunday. Currently, it's 7:47 a.m. I made this video just for you guys para may maipakita akong comparison kung ano yung itsura ng Cebu Pacific sa Superpass ng ganitong oras compared to 8 o'clock. Because may mga nakikita akong nagko-comment or nagbibigay ng trick or tips daw na naglalabas daw ng slot si Cebu Pacific Pass around 6 o'clock to 7 o'clock. Ang hindi alam ng nakararami, naglalabas si Cebu Pacific ng Pass around 8 o'clock. Walang mintis yun. 8 o'clock a.m. So dito guys, punta lang kayo ng cebupacificair.com. Huwag muna kayo mag-login kasi regardless kung may login kayo, once na na-click nyo or napunta kayo ng Ceb Superpass platform, ilalogout kayo. So it's just a waste of time. Just go directly to book and click on Ceb Superpass. On this page, lagay nyo lang yung reference number or your voucher number and then your last name. Dito naman, makikita nyo kung ilang voucher na yung nagamit nyo at kung ilan pa yung available. And as you can see, meron akong 2 round trip na nagamit. So, total of 4 vouchers. And siguro makakagamit pa ako ng 2 pa na isang round trip ticket. And then, dead man dito sa mga matitira kasi talaga naubusan tayo ng oras kasi nga natabunan ng mga international flight. So, try muna natin yung one-way. Click Edit Voucher, then click on Continue. And puntahan natin guys yung destination na madalas puntahan ng mga tao, which is Boracay. So dito guys sa available schedules, kung i-apply natin yung policy and rules ni Cebu Pacific sa pagre-redeem, dapat ang available slot will be 7 days from today after 30 days. So again, ngayon is March 24. So kung totoo nga nag-open si Cebu Pacific ng slot ng 6 or 7 a.m., dapat open itong April 23. And 10 minutes na lang before 8 o'clock, babalikan natin yan para mapakita ko sa inyo. Puntahan muna natin yung April 22. Click Continue. And as you can see guys, wala na siyang slot for Ceb Pass. But if you want like talaga yung mga 7 days from today, pwede naman. Check nyo lang yung date na yan, pababa. Possible may mga makita pa kayong slot. And yun yung mga tinatawag na latak na. Kasi either walang napupunta ng ganung araw or may bagyo or whatsoever. Basta any other reasons. And then, ang gawin naman natin is punta tayo ng Bohol. Kasi ito yung madalas na meron pang mga slot or latak na slot. Same date, April 22. There you go. As you can see, meron pang Ceb Superpass. Yung mga time slot na 10 o'clock, 11, 3, at saka 6. So, click nyo lang yan for one-way ticket, then click on Continue. That's it for now, and then balikan ko kayo ng 8 o'clock. A few moments later. So, we are back guys, and exactong 8 o'clock a.m. So, punta nyo lang kayo ulit ng Ceb Pass, and then put your reference number and your last name. Click on Continue, and then gamit na kayo ng one-way. So, puntahan ulit natin yung Boracay. And then, yung date na mapapansin nyo, open na si April 23. So again, 8 o'clock yan, every morning. And click natin siya. Boom! So guys, ito, marami na kayong available slot kung gusto nyo mag-travel ng April 23. Puntahan na din natin yung iba. Puntahan natin si Bohol. So guys, depende kasi yon sa mga puntahan ng mga tao. Katulad ng Siargao, medyo limited lang yung ino-open at minsan nga sa isang araw wala pa. So katulad ng Bohol, open. Check din natin yung ibang flight. Punta tayo ng Cebu. April 23, same date. Click Continue. So ito yung sasabi ko sa inyo, kung gusto nyo talaga mag-travel, abangan nyo siya yung pinaka 30 days. Kasi halos buong time slot is available. Ang sarap tignan, no? Click natin yung Siargao. Kasi wala masyadong Badaya since mahal kasi mag-Siargao, hindi nag-open madalas si Cebu Pacific ng ganitong slot. Ayan, good thing meron. Kung gusto nyo umalis ng April 23, Tuesday, or kung gusto nyo bukas abangan, kasi ipopost ko agad tong video na to guys, just for you, April 24. So meron pa kayo hanggang April 30th guys na mag-travel. O diba, meron pa tayong 7 days. So abangan nyo bukas 8 o'clock kung merong i-open na Wednesday, April 24 na slot. Meron dito 4, meron ditong 1. 30. Ano pa ba? Ano pa ba gusto nyo puntahan? Puerto Princesa. Sarap tignan, no? Ang dami. Guys, yan siguro, since nagbigay ako sa inyo ng information, ng tricks, and if you want to see more of this, yung mga tricks, tips, guides sa mga travel, domestic or international, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell na rin para updated kayo sa mga travel tips natin. Punta tayo ng Coron, guys. Boom! O diba? Ang sarap tignan. Nakakatuwa.
That's the trick, guys. If ever maglabas ulit si Cebu Pacific ng Cebu Pass this March katapusan or April, mga first week ng April, bumili na kayo ng bumili. Kasi since alam niyo na yung tricks natin, hindi na kayo manghihinayang at hindi na masasayang yung inyong mga voucher. Pero let's hope syempre na maglabas pa rin si Cebu Pacific ng Cebu Super Pass. So that's it, guys. I hope nakatulong itong video na ito. And again, ngayon ko lang ito ginawa kasi nang hinayang ako dahil marami pa pala talagang hindi nakakagamit ng vouchers. Pero again, guys, kapag naglabas si Cebu Pacific ng voucher this coming end of March or first week ng April, bawi na lang tayo. At least alam nyo na yung tricks, alam nyo na yung mga tips and guide, and alam nyo na kung ano nga ba yung Cebu Pass sa video na to, then bumili na kayo ng marami. So ayun lang, guys. Thank you guys for watching this video. Feel free to comment below kung tingin nyo nakatulong ako sa inyo. Sobrang laking tipid nito kung tutuusin na in reality. Sobrang tipid, sobrang amazing ng promo nito na Cebu Pacific Super Pass. Endorser. Pero guys, totoo. Kung alam nyo lang talaga yung tricks, baka pag naglabas si Cebu Pacific Super Pass, ubusan. So ayun lang, guys. Have fun. Enjoy life to the fullest. Travel lang na travel hanggat kaya. Because more travel, more fun. Peace!